this morning po, ang pag-uusapan natin habang nire-review ko nga, habang ginagawa. Actually, itong preaching na to, or itong outline na to, inumpisahan ko siya 3 months ago. Or, hindi pa nga ata 4 months. Kung di ako nagkakamali. Ganun po kasi gumawa ng preaching outline. Months pa, meron na akong mga binubuo, pero hindi ko alam kung kailan mo siya gagamitin. And today is the day na ninais ng Lord na marinig ito ng bawat isa. Amen po. And habang ginagawa ko siya, few months back, sabi ko nun, oo nga no. Sino yung nakapakinig o sino nakarinig ng term na sa will ng Panginoon mangyayari lahat ng bagay? Narinig mo ba natin ito? May iba pang mga term na sinasabi nila, if God's willing, mangyayari ito. And nagkaroon ako ng question, ano nga ba will ng Lord? Paano nga ba natin masabi na yung nangyayari sa buhay natin ay will ng Lord? Amen po? Kasi habang pinag-aaralan ko siya, nire-review ko siya, I found out na yung term na will ng Lord, masyado nang nami-misuse and na-abuse. I'm seeing many faces na, ha? Paano? Amen po? Kasi ganito, napansin ko kasi, may mga tao nagsabi na, will ng Lord na mangyari sa akin to, kaya mangyayari sa akin to. Minsan naman sasabihin, ay kaya siguro nangyari sa akin to kasi will ng Lord. Ay kaya siguro nagkasakit ako kasi will ng Lord. Ay kaya siguro kung nahihirapan yun kasi will ng Lord. Ay siguro kaya ako pinapahalo kayo ng Lord kasi will niyang paluin ako para matuto ko. And sometimes, ay siguro kaya hindi ko nagawa to kasi will ng Lord na hindi mangyari. Pero isipin mo natin maigil. Kasi one time, may nangyari sa akin na meron akong gustong gawin. Ini-impart ng Lord sa puso. And sabi ko, Lord, gusto ko itong gawin. Pero hindi siya nangyari. And then, sabi ko, ay, hindi will ng Lord. Tapos, nireview ko bakit. Kaya hindi siya nangyari, wala akong ginawa. Will ng Lord, hindi. Dahil sa katamaran ko, ginawa ko ng justification, ay, hindi will ng Lord. Because of my negligence, sinasabi, ay, hindi will ng Lord, kaya hindi nangyari. Amen. Yung mga sakit, masabi ko, hindi yung will ng Lord. Pwede. Na kaya ka nagkasakit kasi kapabayaan mo. Amen. Alam mo na nga meron kang gagawin ngayon, nagpuyat ka pa kagabi, na late ka tuloy. Will ng Lord? Hindi. Kaso sabihin mo, ay, will ng Lord kaya hindi mo nakarating na maaga. No. It's being misused and abused. Nagiging justification na lang yun ang ginagawa natin. Amen. Dahil sa negligence natin, dahil sa kapabayaan natin. Di ba? And, sabi nga, meron ako nakausap na na nasa ospital siya, sabi niya, ay siguro pinapalo ako ng Lord, will ng Lord kung magkaganto ko, para maintindihan ko yung mga bagay-bagay. Yes, siguro hinayaan na Lord na mangyayari sa'yo yan, kasi nga, ano bang kinain mo? Kumain ka ng mataba, alam mo nang bawal sa'yo, kumain ka pa ng mataba. Alam mo na nakakasakit yung mga ihaw-ihaw, kain ka pa rin ng ihaw-ihaw. Tama po. Sabi, wala masama kumain ng konti. Kapag sumobra, ayan na. Dahil lagi naman sinasabi ng mga doktor kapag kumain ka ng mga ganito, moderate lang. Kaso tayo kasi, hindi, sarap eh. One time kumain kami dalawa ni Mrs. Kumakain kami dito sa Wagyu Nico. Anli beef, anli chicken, anli pork, anli seafoods, anli rice, anli side dish. Order ka lang. Ang sarap.
Maya sabi ko, Mami, teka lang, hindi ko naman yung ulo ko. Nakatig-anin kaming hipon, plus yung mga taba ng baboy, plus yung pusit. Sarap, di ba? Habang nagdalaga ako sa, Mami, pwede ba lang tumigil? Hilo ko. Alam na natin nakaka-high blood, pero ang sarap eh. Di ba? Tapos pag nagkasama, ay, will ng Lord to. Will ng Lord kasi pinapalo ko. No. Hindi ka pinapalo. That is the consequence of what you did. Hinayaan na Lord na mangyari sa'yo para maalala mo, ay, ito yung ginawa ko. Hinayaan na Lord na mangyari sa'yo yan para ma-realize mo, ito yung ginawa mo. Kaya ka nagkaginawa. Eh, bakit ko ako ito sinasabi? Kasi po, ang namin po natin is understanding God's will. Amen. Understanding God's will. Paano nga ba natin maintindihan kung yung mga ito ba ay ginagawa, ito ba yung will ng Lord para sa akin o hindi? And, para maintindihan natin to, ano nga ba ang God's will? Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi doon sa first part na, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. But be transformed by renewing your mind. Ayan. Saan mo ba yun, ano? Saan ba? Hindi na lang sa ano? Sa PowerPoint. Hindi sige, okay yan. Sabi dito, basa po ba? Kita naman na, sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Ano kinalaman mo sa will? Brother CJ, pag binasa pa natin dito, then you will be able to test and approve what God's will is. Ano gawin ng Lord? His good, pleasing, and perfect will. Yun ang will ng Lord. Good, perfect. Mali, balikan. Good, pleasing, and perfect. Yun ang will ng Lord para sa atin. And ma-approve lang natin to and matetest natin to kapag na-renew ang ating isip. Amen. Kasi kung papansinin niyo po dito sa verse, may word na then. Sa pagkakaintindi ko po, kapag yung then, yung word, yung term na then, na D-T-H-E-N, then, nilalagay yan as a conditional statement or the product of the condition. And the condition is transforming of your mind. So, ibig sabihin, pag na-transform ang isip natin, doon pa lamang natin malalaman at ma-approve ang will ng Panginoon. Amen. So, sa madaling salita, hindi natin makikita talaga ang will ng Lord hanggat hindi nagbabago isip natin. Hanggat ang isip natin ay naka-align pa rin sa takbo ng mundo. Dahil sabi ng salita ng Diyos, ni minsan hindi maintindihan ng mundo kung anong nais ng Diyos. Kasi ang gusto ng mundo ay para sa mundo. At iba ang nais ng Diyos. Amen po. At kapag tayo, ang isip natin, naka-align sa takbo ng mundo, hindi natin maintindihan ang will ng Lord. Kasi, hindi natin transform. Ang takbo ng isip natin yung nandito sa mundo. Sabi ko nga po, dito kami lagi nag-away ng gagawin ko. Pag narinig nyo sa akin, sigurado, may diskusyon na mangyayari. Sabi ng mga matatandang sinungaling. Alam niyo po ba yung mga superstitious belief? Yan ang isip ng mundo. Amen. At kapag hindi na bago yung isip mo, yung palang takbo ng isip mo, naliligaw ka. Hindi mo makikita ang will ng Lord. Amen. Example po. Example po. Sabi ng mga kasabihan, bawal daw magwalis sa gabi. Kasi, pinapalabas mo daw yung swerte. Sabi mo, mahayaan mo madumi yung bahay, hindi ka magwawalis.
Malinis, madumi. Siyempre malinis. O magpulis tayo. Tama. Ano magtitiis ka ng dyan yung mga kalat-kalat? Hindi. Linisin mo. Amen. And, ito po. Kakasama mo ng bagong taon. Tama po. And, sabi dito, kapag bagong taon daw, kaya daw tayo nagpakaputo, pantaboy malas. Para daw yung darating na taon, maswerte. Kaya daw nagpakaputo, nagpapalo. May nagpaputo, naputokan sa kamay, sino malas? Diba? Diba mo? Saan talagang wala kasi doon yun? Naging culture na lang natin, kaya natin nasusunod. Pero hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, pag na-renew yung mind natin, itiwala natin sa Panginoon. Dahil sabi sa kanta kanina, He is the miracle worker, promise keeper. Amen po. So, unang-una, or, balik po tayo sa masyado ko na-will sa intro ko. So, makibukas po tayo sa ating mga Biblia sa 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 10. First Samuel chapter 3, verse 1 to 10. Ayan. Sabi dito, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were no many visions. Verse 2. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down on his usual place. Sige po, sundan mo na lang ako. Tuloy-tuloy hanggang 10. The lamp of the Lord is not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, and Samuel answered, Here I am. Then he ran to Eli and said, Here I am, you called me? But Eli said, I did not call you. Go back and lie down. So he went and lie down. Again the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, Here I am, you called me? My son, Eli said, I did not call you. Go back and lie down. Verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. Verse 8. The third time, the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, Here I am, you called me. Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, Go and lie down. And he calls you, saying, Speak, Lord, your servant is listening. So Samuel went and lied down on his place. The Lord came and stood there, calling as the other times, Samuel, Samuel. Then Samuel said, Speak, your servant is listening. Tayo mo lahat ng mga manalangin. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong salita. Patuloy nga, O Diyos, na ikaw kumilos sa amin, ikaw, Panginoon, gumabay sa amin, and let your spirit and let your word speak to us, Panginoon. At ikaw mangusap sa bawat isa sa amin, ikaw nga po magturo sa amin na nais mong ituro sa oras na ito. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa namin nagtituwal na nakakas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napansin niyo po dito sa pagtawag kay Samuel, una pa lang sinabi na doon na nung panahon ni Samuel, nung mini-minister siya ni Eli, kasi ito po yung panahon na nanahimik ang Diyos after Judges. And ito na yung panahon na kung saan nais ng Lord na magkaroon ng reformation sa Israel. If we read the Bible sa Old Testament, from Judges to 1 Samuel, 1 Samuel, ito na yung pagtatalaga ng hari, ng unang hari sa Israel. And ang nagtalaga nito si Samuel. Amen po. And then, nung panahon na to, sabi dito, sa verse 1, sabi sa verse 1, sige lang. Sabi mo sa verse 1, the word of the Lord is rare. Ibig sabihin, sobrang dalang na. Ang dalang na ng salita ng Diyos na halos hindi na napapakinggan ng karamihan.
Amen. And dito, sa part na to, hindi pa kilala ni Samuel ang Lord, though mini-minister na siya ni Eli. So, kaya nung tinawag si Samuel, hindi alam ni Samuel ano nangyayari. Sino ba ito tumatawag sa akin? Kailangan ko siya nalapit kay Eli, kasi si Eli yung nagkasama niya sa araw na yon, sa lugar na yon, sa Ark of the Lord. So wala siya ibang pinupuntahan kundi si Eli. Kasi alam na si Eli yung nandoong kasama niya. So hindi niyo pa maintindihan. So our topic is understanding the will of God, or God's will. And like Samuel, meron ng plano ang Diyos that time for Samuel. And the will of the Father of God that time is to call Samuel. Para gamitin si Samuel. To raise up leaders na namumuno sa basang Israel that time. And hindi to alam ni Eli. Parang tayo ngayon. Minsan, nagkatanong pa tayo, Lord, ito ba yung tumatawag sa atin, Lord? Boses ko ba yan, Lord? Amen. Minsan parang, pag meron tayong narinig from the Lord, tapos parang, medyo malayo sa gusto natin, Lord, ikaw ba talaga to? O sarili ko lang, Lord? Amen. But for us to understand the will of the Father, we should be connected first. Amen. Kailangan meron tayong connection. We should be connected. Connected po. Ayan. We should be connected. Para maintindihan natin yung will ng Lord para sa atin, kailangan konektado tayo. Konektado tayo sa Diyos. Kasi sabi dito, sa verse 1, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. So ibig sabihin, si Samuel, bago siya tawagin ng Lord, connected na siya. Sumusunod na siya under Eli. Ibig sabihin tayo, bawat isa sa atin, meron nagme-mentor sa atin. Amen po ba? Meron tayong mga leaders, meron tayong pastors. Amen po? And those people help us to be connected to God. Para magkaroon tayo ng connection. Sabi nga, ang gagawin lang natin ay makikinig lang. Pagdating sa simbahan, kinig, uwi, tapos bahala na ang mangyayari. Tingin niyo po ba may connection? Wala. Kahit sabihin mo nakikinig ka ng Word of God every Sunday. Pero ang ginagawa mo ng Monday to Saturday, nalilimutan mo ang Lord. Wala tayong connection sa Lord. Parang ganito lang po yan. Sino po may internet sa bahay? Internet mo sa bahay? Ano po ka may yan? O sige, ganito na lang. Sino may load? May data. Di ba? Para tayo makakonect sa internet, kailangan nakabukas si data. Amen po? At kapag si mobile data, nakakapag-Facebook ba tayo? Hindi. Kapag patay si mobile data, hindi tayo makapag-browse sa web, sa Google. Hindi natin matatanong, hey Google, paano magluto ng kaldereta? O paano magluto ng, tawag ano ba yun? Pares. Di ba? Hindi. Kasi wala tayong connection sa internet. So, ganun din sa Lord. Paano natin malalaman kung ano yung gusto talaga parating sa atin ng Lord kung hindi tayo connected? At magiging connected na tayo sa Lord kapag nandito tayo ng 2 oras. Paglabas natin, hindi na. Amen. Amen po ba? Masyado tayong seryoso. Giti-giti naman tayo dyan. Tabingin natin natin katabi. Naging connected ka, kapatid. Sige! Tabingin mo yung katabi mo, huwag kang mahiya. O yung topic na kasi, tabingin mo rin. Ikaw din, naging connected ka rin sa Lord. Kasi kailangan naging connected tayo sa Lord. Amen po ba? Kasi pag nawala yung connection natin, ang mangyayari sa atin. Ano
In the first place, sino ba yung dapat na meron tayo? O ano ba yung dapat na meron tayo para maging connected sa Lord? Amen. Ano ba? Sino ba? Sabi sa Word of God, sabi ni Jesus Christ, I will leave you my spirit to be your guide. So, ibig sabihin, in the first place, kailangan para magkaroon tayo ng connection, asa atin si Holy Spirit. And magkakaroon lang tayo ng Holy Spirit if we invite Him. And if we are being ministered by the Spirit. Amen. Kasi hindi natin ma-receive si Holy Spirit kapag tayo din mismo ayaw sa Holy Spirit. Amen po. Paano ko ba nasabi na ayaw na sa Holy Spirit? If our life after we receive Christ is the same again and again and again. Di bang walang nagbago? Amen. Kasi kung ganoon pa rin tayo, hindi natin nababalik ang Spirit. Ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, gusto niya maayos. Gusto ng Holy Spirit yung malinis. Pero hindi naman natin inaalis yung dumi sa ating puso. Wala rin. Amen po. And we will know if the Spirit of God is in us, meron yung proof. And that's the fruit of the Holy Spirit. Amen. Yung siyam. Sino nakakabisado ng fruit of the Holy Spirit? Ano pa yung una? Hala! Ano ba yung una? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Siyam. So, ibig sabihin, if the Spirit lives in us, etong siyam na ito nandoon sa atin. Amen po. So, ibig sabihin, wala sa atin yung Spirit na magkakonect sa Lord kapag may init ng ulo natin. Amen po. Kasi wala din self-control. Wala si patience. Wala si love. Lalo na kapag nagalit ka sa tao. Wala yung love. Pero sabi ng Bible, pwede ka magalit, pero huwag ka magkasala. Paano nga ba? Di ba? Nasabi, magalit ka sa kasalanan, huwag sa tao. Magalit ka sa ginagawa, hindi dun sa tao. Mahal mo pa rin yung tao, kaya mo nga siya tinutuwid. Amen. Pero nakagalit ka dun sa ginawa. Amen po. Yun ang masasabi ko, banal na galit. Yung galit na hindi ko magkakasala. Na hindi naman yung pag nagalit, ay! No, hindi. Minsan po, kami dalawa mag-asawa, kahit po, eto, nakikita niyo po ako sa harapan, minsan nagkakaroon din po kami ng diskusyonan sa bahay, sa kwarto. Minsan, nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan, pero hindi ako nagagalit sa kanya. Nagagalit ako sa ginagawa niya. And I'm always praying to the Lord, bigyan mo ako ng understanding to understand her. Amen. Because that is love. Lord, kasi gusto ko siya maunawaan. Kasi nagagalit ako, ganun yung ginagawa niya. Pero mahal ko siya, gusto ko siya maunawaan, Lord. So give me the understanding. And give me the patience. Amen po. Because anger, yung nararamdaman natin, valid yan. Pero yung gagawin mo after that, kung nasaktan mo yan, hindi na valid yun. Valid yung nararamdaman mo kasi nararamdaman mo yan. Pero kung meron ka ng ginawang laban sa kanya, hindi na valid yan. Nagkakasala ka na. Sabi ng Lord, kapag nag-isip ka pa lang ng masama sa iyong kapwa, pinapatay mo na siya. Hirap, no? So yung mga bagay na yun, yun yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Holy Spirit. Amen po.
Amen. Parang wala akong kausap. Amen po ba? Amen. Sabi ko nga po, sinabi ko na ito before, sorry pala. Ang simbahan ng Diyos o tahanan ng Diyos, itong building natin, ito ay tahanan ng masasayang tao. Amen po ba? Yes, sabihin natin, sa bahay natin may mga problema tayo. And I would encourage everyone to leave your burdens in your house. No. Bring your burdens to the house of the Lord. Bakit? Kasi paglabas mo sa pintuang yan, hindi na yung burden ang kasama mo. Ang kasama mo yung solusyon na sa burden. So huwag naman mong iiwan sa tahanan mo yung burden mo, yung problema mo. Kasi pagbalik mo doon, sige malakas ka, pagbalik mo doon, ay, andyan ka pa rin. Hindi mo nakita. Ba't andyan ka pa rin? Eh doon mo iniwan eh. Tama. Eh kung sinabi mo siya, halika, dali ka sa Lord. Siya magbibigay ng solusyon sa'yo. Pag uwi mo, wala na siya. Ang kasama mo yung solusyon ng Lord. Amen. Ang sabi ng Lord, bring your worries into me. Cast your worries to me. Sabi pa niya, come you all worried and heavily burdened, and I will give you rest. Paano ka bibigyan ng Lord kung pagdating mo dito? Lord, okay ako kasi iniwan ko doon. Na ako dala-dala. Paano ako magpapahingay ng Lord? Eh, di ba balik ko doon? Ay, ito na naman siya. Ang Lord. Tama. So, dadalhin natin sa Panginoon. Ay, hindi natin mabibigay yan sa Panginoon kung wala tayong connection sa Kanya. So, always be connected. Huwag natin papatayin yung ating mobile data para lagi tayo nakakonect sa internet. Amen. Para lagi natin makikita yung mga notifications sa Facebook. Ay, may post na yung page. Panoorin ko nga ito, ano na to, reels na to. Ay, na-post na yung preaching ng sa last natin, panoorin ko nga kasi may nalimutan akong notes. Tama. Kasi paano natin ma-receive yung notification na yan kung hindi tayo nakabukas sa internet at hindi tayo nakasubscribe. So, subscribe na po kayo. May ganun lang, ganun. Hindi po. Kasi maganda. Kasi, yes, napapakinggan natin ngayon, ang saya natin ngayon, pag-uwi mo sa bahay, sabi nga, andyan ang Diablo, lagi kang ginagawa niya lahat para malimutan mo, napakinggan mo dito. Nalimutan ko na, sige, papanorin ko ulit. Amen. Ganun ang agad na ngayon. Amen po. Kasi high-tech na. Why not take advantage of it? Amen. Kung tinitake advantage ng ating kaaway ang internet, we should all take advantage of it. Pwede natin ito gamitin to share the Word of God. To share the preaching. Amen po. Kasi nais ng Lord is mabahagian ng lahat ng tao sa buong mundo. So why not take advantage of what we have right now? Amen. So stay connected. Amen po. So I encourage everyone, i-like po natin lahat ng mga pinopost po namin sa ating page and Facebook channel. Amen po. And i-share din natin sa ating mga kaibigan. Ngayon po, naka-live po tayo, pwede po natin i-share ng ating live. Amen po. Para yung mga bakante na mga kapatid natin na wala kayo sa araw na to, mapakinggan pa rin nila. Amen po ba? Kayo po. So stay connected. Pangalawa, to understand the will of God, it should be clear. Kailangan malinaw sa atin. Kasi nung tinawag ng Lord si Samuel, malinaw na malinaw kay Samuel yung boses na Samuel. Di ba? Sabi niya. Pakilabas na yung verse 3. Ayan, sabi niyan. Verse 4 pala. Sabi niyan. The Lord called Samuel. Samuel. Lalo yung boses. Yeah. Samuel. And then Samuel answered, Here I am. Hindi siya sasagot ng ganyan kung hindi malinaw yung narinig niya. Amen po. And hindi rin malinaw sa atin ang pagtawag ng Diyos kung wala tayo dito. Amen po. Diyan tayo naririto ngayon kasi malinaw sa pandinig natin na tinatawag tayo ng Diyos. Amen po. Na malinaw sa atin na mayroong gagawin ang
Diyos para sa atin. And God's will na naririto tayo kasi ito yung utos niya. Amen po. So we answer, Lord, here I am. Andito ko, Lord. Andito ko ngayon sa presensya mo. Andito ako ngayon sa simbahan mo. Makikinig ako. Because God is speaking right now. Yes, ako lang po ito nasa harapan. But God is speaking to every each of us through His Word. Amen po. Hindi ko alam para kanino itong salita na to. Itong message natin para sa araw na to. But I know there is someone who really needs this. Amen. Para mas maintindihan natin kung ano ba talaga will ng Lord para sa atin. Amen. And minsan, yes pa rin, malinaw nga yung naririnig natin. Minsan yung response natin, medyo ibig na ang lakad natin pag ganito, Lord? Kasi tignan nyo sa verse 4, verse 5. Pakilagay yung verse 5. Sabi dito, then he ran to Eli. Sino tumawag? Si Yahweh. Kanina siya lumapit? Kay Eli. Amen. Ibig sabihin, hindi naging malinaw kay Samuel, sino ba talaga yung tumatawag sa kanya? Pero malinaw na malinaw sa kanya na may tumatawag. Hindi lang naging malinaw sa kanya. So, dapat merong clarity. Amen. Clarity. Clarity. Yun. Amen po. Para maging malinaw po sa atin, no? May clarity. Kung para maging clear yung will ng Lord sa atin, dapat clear din sa atin clear din yung actions natin. May clarity. Kasi, kapag hindi clear sa atin yung will ng Lord, minsan ang galaw natin palayo sa will ng Lord. Or minsan naman, malinaw sa atin yung will ng Lord, pero ayaw natin, so palayo tayo. Like Jonas. Ang linaw ng gusto ng Lord para kay Jonas, Jonas, punta ka sa Ninive. Pero sabi ni Jonas, Lord, ayoko doon. Grabe ang mga tao din eh. Kasi punta ako sa Ninive, sila yung mga tao na hayok. Kumbaga, na walang pakialam sa Diyos. Sabihin na natin sila yung mga tao makakasalanan. So ayaw ni Jonas doon, Lord, ayoko doon, mamamatay ako doon. Kasi sila yung mga tao walang takot sa iyo. Kaya imbes na papunta siya sa Ninive, bahala ka dyan. Dito ako. Di ba? Minsan ganun kasi tayo. Minsan kasi ang will ng Lord is against our will. Amen. So nawawala ng clarity. Doon malinaw nga yun, narinig natin sa Lord na ito yung gusto ipagawa sa atin ng Lord. Kaso, ayaw natin eh. Minsan naman, akala natin ang Lord na nagsasalita, yung pala, yung puso lang natin na nagsasalita. Yung puso na pala natin yung may gusto, hindi lang na ang Diyos. Amen. So, paano nga ba maging clear ang will ng Lord? Sabi, read the Bible. Day and night. Sino may Bible? May Bible ako. Sino may Bible? Ayan. Sino may cellphone? Lahat. Pwede kayo mag-download ng Bible app. Kaso nga lang, pag nag-Bible app kayo, wag yung online. Kasi pag nagbasa kayo ng Bible, patayin yung internet nyo. Para makagbasa kayo ng Bible ng maayos. Kasi pag meron yung lumabas na ads, ay, ang ganda nito, makatingin nga sa Shopee. Nawala na si pagbabasa ng Bible. Ay, kapag nagbabasa ka ng Bible sa tablet mo o sa cellphone mo, biglang nag-chat. Sigat mo, sigat niya, naman. Hala, ang daw, teka nga. Nagliang mo nga. Hanggang sa wala na si Bible. Amen. Alam niyo pa pag nag-devotion ako sa bahay, ito, alam ni Mrs. to. Nakatapat na ako sa laptop ko kasi sa laptop ko meron akong app na ginagamit para sa commentary ng Bible. Tapos yung cellphone ko nakaganyan, itong tablet nakaganyan, tapos meron akong 3 Bible. Ito pong Bible ko na appointment, meron pa akong Thompson, meron pa akong New King James. Bakit?
iba-iba ng translation eh. Minsan pa, i-search ko pa sa Google, Tagalog. Kasi itong akin, itong appointment ko, medyo malala yung Tagalog niya. Meron naman na mas mababaw pa na pagkakatagalog sa... Tagalog? Tagalog. Pagkakatagalog sa kanya. Kasi gusto ko rin masana yung pagkatagalog ko. Kasi medyo bulol po ako sa Tagalog. So, ganun. Ganun po ako pag nag-devotion. Ganun din ako pag gumagawa ng aking topic every Sunday. Kasi ayokong merong magkakaroon, ayokong mamimiss ako. Gusto kong maging malinaw lahat ng sinasabi ng Diyos. At hindi ko lang siya binabasa na, ay, ito pa na sinasabi ng Lord sa verse na to. Hindi lang ganun. Pag nakuha ko yung verse, babasahin ko yung bababa. Tapos pataas. Bakit? Kasi yung history. Inaalam ko yung history. Bakit ba ito sinabi ng Diyos? Amen po. Kasi minsan pag nagiging selective tayo sa binabasa natin, hindi natin maintindihan ang Bible. Maintindihan lang natin ito with our carnal mind, yes. Pero talagang gusto iparating ng Diyos sa atin, hindi natin maintindihan yan. Mawawala yung clarity. Kaya kasi sinabi sa Joshua 1:8. Sabi sa Joshua 1:8, keep this book of law always in your lips, on your lips. Meditate on it day and night, so that you will be careful on doing everything in it, or written in it. Then you will be prosperous and successful. Lahat tayo gusto natin ng prosperous and successful life. Tama po ba? Sino ba may ayaw ng prosperous life? Wala. Bakit ako naman ayaw ko eh. Gusto ko ng prosperous life. Amen po. Lahat tayo gusto natin ng blessing. Ayaw natin ng prosperous blessing na lang. Sino kaya ng blessing? Wala. Kahit sa labas magtanong ka, sino kaya ng blessing? Wala. O sino gusto ng blessing? Lalapit yan. Tapos lahat gusto ng blessing. And sinabi na ng Lord, the word of the Lord is very clear. Paano tayo magkakaroon ng prosperous and successful life? Meditate the Bible day and night. Tapos nandito na natapos yun. Hindi na natapos na mag-meditate ka lang ng day and night. Sabi dito, pakilabas ulit yung Joshua 1:8. Sabi diyan, meditate day and night. So that, may kasalit eh. Nakita niyo po? Yung nakalagay. Yes, meditate it day and night. Pero may kasunod. So that you may be careful to do everything written in it. Ibig sabihin, pagkatapos natin mag-meditate day and night, meron tayong pagkilos. We should obey. Amen. Hindi lang nabasa natin yung Bible cover to cover. Hindi lang doon. Hindi lang doon natatapos. Hindi lang natatapos yung araw natin na nag-meditate tayo ng Bible day and night. Hindi doon natatapos yun. Because God wants us to obey everything written in it. Amen. And doon pa lang magiging clear ano ba talaga yung will ng Lord sa atin. Amen po? Kasi yes, I'm reading the Bible. Oo. Pero nasunod ka ba? Basta nabasa ko ng Bible, nag-meditate ako. Nag-devotion, nag-pray pa nga ako eh. Nasunod ka ba? Basta nagbabasa ako. Amen. Hindi na natapos. Ang gusto ng Lord, be careful on doing everything written in it. So, ibig sabihin, hindi lang magagandang verse ang binabasa natin sa Bible. Yes, there's thousands of promises of God in the Bible. For every promises, there is a command. In every command, there is a warning. Kung thousands and thousands ng promise ng Lord, thousands and thousands din ang warning ng Lord. Amen. Kasi gusto niya maging careful tayo sa pagsunod nito. Kung walang warning, hindi ka mag-iingat. Amen. And paano mo malalaman yung warning ng Lord?
Kung ang binabasa mo lang, yung magaganda. Amen po? So, hindi magiging clear sa atin. Magiging katulad tayo ni Samuel. Ito yung inuutos ng Lord, pero kung kani-kanino lumalapit. Amen. Na, sabi nga, ito yung isang carnal mind, o sabihin natin, isang takbo ng mundo. Na kapag, lagi ko narinig, kapag nasa kagipitan, sa buhay lumalapit. Ang hirap po ng ganun. Ang gusto ng Lord, kapag nasa kagipitan ka, lumapit ka sa Kanya. Pero bakit hindi ka sa Kanya lumalapit? Hindi mo nabasa Hindi mo na-meditate Na pwede mo pala siyang lapitin sa ganung sitwasyon. Amen. And minsan, ito yung masakit sa atin. Nawawala ng credibility ang Word of God. Credibility. Ayan. Credibility. Paano ko po nasabi? May nabasa ko, may napanood din ako sa Facebook na bakit daw sila maniniwala sa Bible? Sa bawat nakasulat sa Bible, tao lang naman daw nagsulat. Amen. Diba? Totoo naman. Tao nagsulat na to. Tao ang nag-imprenta. Tao ang nag-approve. Nakalagay pa nga dito sa likod niyan. Philippine Bible Society, United Nations, blah 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 blah. Sila yung nag-imprenta. Tao. And the Bible never claimed that this book was written by God. No. Hindi ginaling ng Bible na sinulat to ng Diyos. Ang sinabi sa Bible, kinausap sila ni Yahweh at sinabi sa kanila ni Yahweh, isulat mo ito. Because the Bible, sabi dito, ang Bible, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all Scripture is God's breath, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. Hindi sinabi na, the Scripture of God is written by God. No. Sabi dito, the Scripture is God's breath. Sa ibang translation, sa New King James or sa King James Version, all Scripture is God's or inspired by God. Inspired. Kung ang pagbabasihan natin ang credibility ng isang bagay, kung sinong sumulat, since taong sumulat, hindi natin naniwalaan, paano na si Jose Rizal? Paano na si Magellan? Paano na si Lapu-Lapu? Sino nakakita kayo ng Jose Rizal? Bukod sa piso. Saka sa... tawag dito sa ano? Yung... sa luneta. Sino nakakita ka Rizal? Physically. Buhay. Wala. Pero nakakaniwala na si Jose Rizal ay the national hero of the Philippines. Bakit? Sabi sa libro Sabi, hindi tinuro ng teacher ko, simula, grade 1 ako, hanggang mag-college, ewan ko bakit tinag-aral namin ang Rizal. Wala naman kami nalaman sa course ko. Pero bakit natin pininiwalaan? Sa wala din naman nasulat nun. Tama. Because those people na nagsulat about sa buhay ni Rizal is being inspired by what Rizal did. Amen. Ganon din yung mga tao nagsulat nito. Ang 66 book of the Bible. From Genesis to Revelation, iba-ibang author niyan. From Genesis to Deuteronomy, sino nagsulat? Patay tayo dyan. Sino nagsulat ng Genesis to Deuteronomy? Moses. Ang tanong, paano nasulat ni Moses yun? Di ba naman siya buhay ng creation ng God? Di ba? Pero si Moses nagsulat ng Genesis to Deuteronomy. Sino nagsulat ng Joshua? Siyempre si Joshua. Pangalan din. O sino nagsulat ng First King and Second King? Samuel. Kasi Samuel ang nag-anoint ng mga hari. Sino nagsulat ng Psalms? David. Hindi lang si David yun. Madami sila.
Ang sabi doon, the Psalms is being written by the psalmist. And some part of Samuel is written by David. Pero si Samuel na lang ang nag-translate. Ganoon din ang sulat ng Proverbs and Ecclesiastes. Tama ba ako? Solomon. Amen. Lahat ng mga prophets before, or ng mga judges before, lahat sila nakapagsulat dito sa Bible because they are being inspired by God. Amen. And kaya nila ito sinulat because the scripture or the Bible is good for teaching, rebuking, ano nga ulit yun? Correcting, and training in righteousness. So paano tayo makakapag-rebuke sa ating kapatid kung hindi natin ito binabasa? Amen. Paano tayo magiging fully equipped when we share the gospel if we don't read the Bible? At nawawala yung credibility ng Bible sa atin. Amen. Amen po. And sometimes, nawawala din yung credibility na sinasabi ng Lord sa atin. Mas tayo din mismo. Pabago-bago. Amen po. So tayo minsan, pabago-bago yung isip natin. Pabago-bago yung kilos natin. Ngayon, maayos tayo. Bukas, ang sungit natin. Okay naman, pagpasok natin ng church, okay. Paglabas, okay. Pagsalubong ng ating ay, ewan si Mama ka dyan. Diba? Hindi dapat ganun. Kaya nawawala ng credibility ang Word of God dahil din sa atin. Dahil din ang kasalanan. Amen. Kaya we should be careful. Lagi sinasabi ng Lord, be careful of obeying everything written on it. So, be careful on your actions. Kasi, in our action, nawawala ng credibility ang Word of God. Para ito po yan. Sino mahilig manood sa TikTok ng mga endorsement? Mga pampapayad daw, pampaputi, pampakinis. Meron niya ako sinabi sa akin ate, ang pangalan daw ng product ay Negra. Pero pampaputi. Sabi ko, ate parang hirap ng maniwala na pampaputihan kasi pangalan ng product Negra. Diba? Pero sabi niya, hindi. Kaya Negra kasi, yung may-ari ng product na yan, maitim siya dati. Sobrang itim na pinakita niya siya yung picture. Pero ngayon pinakita niya yung sarili niya, hindi na siya gano'ng kaitim. So maniniwala pa tayo kung ang binibenta niyang product ay pampatangkad pero siya ay 6 foot out. 5 meters or 4 meters. Hindi, di ba? Kaya natutuwa ako habang nag-usap kami ni Matmat, yung anak ni Tita Elmi. Kasi sabi niya sa akin, Kuya, nag-endorse ako ng ano na pampatangkad. Eh, ang dami daw bumili. Sabi ko, sino ba namang hindi maniniwala? Tangkad ko eh. Pambira, mas matanda pa ako sa kanya, pero nakatingnan lang ako pag kinakausap ko eh. Tapos pinakita pa niya, itsura niyo ng bata siya, hanggang sa bang. Ay, naku talaga, maniniwala ka talaga. Iiwan mo si Cherry Bear. Kasi si Cherry Bear, marami ng pangalan ng subira si Cherry Bear. Tsaka sa Tiki-Tiki. Diba? Star Margarine. Marami ng pangalan ng subira sa kanila. Pero nandiyan pa rin sila. Pampatangkad daw, pero hindi naman sila tumangkad. Diba? Nawala na credibility dahil sa mga gano'n. Wrong, sabi nga, wrong endorsement or wrong advertisement. Parang tayo. We claiming that we are the Son of God. Pag nabas, ay, bakit gano'n? Diba? Sometimes we hear to our neighbors na, yan ba ang Kristiyano? Hindi. Ayoko na, kung yan lang din. Bakit? Saan may kasalanan? Hindi ang Bible? Hindi ang Diyos? Ayun. Bakit? Hindi tayo nagbabago eh. Kaya nawawala ng credibility yung Word of God. Amen.
And dahil doon, hindi rin natin maintindihan ano ba talaga yung will ng Lord. Kasi madalas, ang naririnig natin, hindi ang Diyos, kundi ang sarili natin. Masakit, yes, pero yun yung totoo. There's a lot of times in my life sa ministry na nasusunod yung gusto ko, hindi ang gusto ng Diyos. Amen. Kaya nga ako nanghina eh. Kaya nga ako nagapa eh. Kasi pinakinggan ko yung gusto ko. Pinakinggan ko yung nararamdaman ko, hindi ano yung talagang gusto ng Lord para sa akin. Dahil sinabi ng Lord, kapag sumunod ka sa akin, kailangan mong buhatin ang krus. May krus mong magaan? Wala, ito nga, pag binubuhat ko, sumakit-sakit ang likod ko niyan, pabihira yan eh. Puro nga ako yan eh. And sinabi na ng Lord, hindi niya sinabi na maayos ang dadaanan mo. Ang sinabi niya, dadaan ka sa apoy. Doon hindi ka masunod. Sabi niya, dadaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. And there is trials. Sabi ng Lord, pero hindi ka susubukin ng higit sa kakayanan ko at hindi pa nasubok na ibang tao. Yan ang sinabi ng Lord. At sinabi pa niya, sa lahat ng gagawin mo, kasama mo ko. And kaso, Lord, stay ka lang. I can do this. Ako na, Lord. At the end, Lord, patawad! Kasi meron tayo eh. Nakikita natin sarili natin. And nawawala ng credibility yung sinasabi ng Diyos sa atin. Dahil kasalanan din natin. Amen po. And para mabalik si credibility, kailangan natin ng consistent. And the will of God is consistent. Hindi yan mabago-bago. Walang pagkakasabi na inuumpisa hanggang matapos, yun. Amen. Ilang beses nila ako sa Samuel? 4. Pang ilang beses nalaman ni Samuel o na-realize ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel? 3. Pero hindi nagbago yun. Una, sabi, tinawag ni Yahweh si Samuel. Eli, tawag mo ko? Hindi, matulog ka. Okay. Sabi ng Lord, Eli. Tumawag siya ulit kay Samuel, di ka tawag, matulog ka ulit. 3 beses, Eli. Eli ka natuloy. Samuel. Lumabas siya kay Eli, na-realize ni Eli, ay, baka tinatawag niya, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. And then 4 na beses, Samuel. Speak Lord, your servant is listening. Kapag may will ang Lord sa iyo, paulit-ulit yan, hindi yan nagbabago. Amen ba? Kapag tinatawag ka talaga ng Diyos, uulit-ulitin niya sa iyo yan. Kung may purpose sa buhay mo, uulit-ulitin niya yan. Hindi magbabago yan. Hanggang sa mangyari sa iyo ang gusto niya. Amen. Hindi ang katulad natin, ay parang hindi naman will ng Lord, iba na lang. Ito na lang. Ay baka hindi ito will ng Lord, ikaw na lang. Hindi. Ang will ng Lord consistent. Amen ba? Amen po ba? Wala na ako ng kausap unti-unti. Amen po? Ang will ng Lord, consistent yan. Paulit-ulit, constant, hindi nagbabago. Hanggang sa mangyayari yan sa buhay mo. Amen po? And lastly, the will of God is confirmed. Confirmado. Sigurado. Kasi kinonfirm. Amen po? Kasi nung 3 beses, na-confirm kay Eli. Kapag tinawag ka ulit, sabihin mo, speak Lord, your servant is listening. Kasi na-realize ni Eli na mayroong calling tong si Samuel. Ganon din tayo. Ang will ng Lord, confirmed. Kung hindi through the Bible, through our leaders, through our pastors. Amen. Kaya importante meron nagme-mentor sa atin. Kasi kung walang nagme-mentor sa atin, paano mako-confirm sa atin kung ano talagang will ng Lord para sa atin? Amen. Paano mako-confirm kung meron tayong calling ng pagpapastor kung wala nang nagme-mentor sa atin ng pastor? Amen. Paano mako-confirm na may calling tayong leader kung wala naman nagme-mentor sa atin na leader? Amen po.
So, importante meron nagme-mentor sa atin. Because our mentors will confirm the will of God or our purpose. Amen. Kasi, nakikita sa atin to. Sa kilos pa lang natin, minsan nga kahit yung leaders natin or yung mga pastors natin, minsan yung mga tao pa lang sa paligid natin, kino-confirm na nila, ay parang pastor ka na pag nagsasalita. Ay parang evangelista ka kasi kung mag-share ka ng word of God, baka mag-encourage ka ng ibang tao. Parang evangelist ka. Amen ba? May mga ganun kasi nako-confirm yung will ng Lord sa buhay mo. Ay parang magiging song leader ka kasi galing mo mag-encourage sa pag-worship sa Panginoon. Amen. Confirmed yan. And one thing is for sure, na confirm the will ng Lord para sa atin is to share the gospel. Amen po. To share the gospel, hindi lang dito sa harapan, hindi lang dito sa church. Especially in our house, in our home, sa pamilya natin, sa kapitbahay natin, kahit medyo merong hindi pagkakaunawa sa kapitbahay, kailangan natin share yan. Kahit sa mga kaaway natin, hindi natin nakakasundo. Sa mga kapatid natin na medyo nakakalitan natin, kailangan natin i-share ang Word of God. Bakit po? Utos ng Diyos. And it's being confirmed by the Bible. Sabi sa Mark chapter 16, sa latter part na 16, wala yan dyan. Sabi sa Mark chapter 16, go the whole world and preach the gospel in all creatures. Kinonfirm ng Lord na kailangan natin i-share ang Word of God sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha ng Diyos, no exemption. Amen. Mapabata yan, mapamatanda, may kakayanan sa buhay o wala. We should share the gospel to them kasi yun ang utos ng Diyos and it is confirmed by the Bible. Amen. Amen po ba? Konti-konti na nawawala ang kausap ko. Amen po? Because that's God's will. Ang will niya, bago siya bumalik sa mundo, ay makapakinig ang buong mundo ng salita niya. At ayaw niyang may maiwan ni isa. So tayo, na mga nakapakinig ng salita ng Diyos, one of our main purpose is to share the gospel. Amen. And bago po ko magtapos, meron lang po isang illustration na gustong ibigay sa bawat isa. Yes, narito tayo sa purpose natin. Purpose natin na makinig na salita ng Diyos. Purpose natin ang, to share the gospel. Pero, naranasan na ba ng bawat isa na yes, God, nasa purpose mo ako, pero parang hindi ako nagiging productive. God, parang hindi ako nagiging productive, pero nasa purpose mo naman ako. Nag-share naman ang Word of God. Nag-send group ako. Kumikilos ako sa gawain mo, pero parang hindi ako productive. Baka meron ka kasi nalilimutan. Ang ilaw, ang purpose niya na magbigay ilaw. Amen. Tingnan niyo po yung mga ilaw natin. Laktaw-laktaw. Patulad nito, hindi nakabukas. Ito, nakabukas. Ayun, patay. Ayun, bukas. Kahit buksan natin yung switch na yun, hindi iilaw yung ilaw na yan. Bakit? Hindi maayos yung linya ng kuryente. Andun siya sa purpose niya. Andun siya sa pwesto ng purpose niya sa taas para makapag-ilaw siya sa ibaba. Pero bakit hindi niya nagagawa yung purpose niya? Walang nagbibigay kuryente. Ganon din tayo. Baka nandun nga tayo sa purpose natin, pero wala na ang Holy Spirit sa atin. Kaya hindi tayo nagiging prosperous and successful. O kaya hindi tayo nagiging productive. Kasi iniwan natin yung magbibigay tulong sa atin. Amen. O baka naman, yes, nagagawa mo nga mag-share ng Word of God. Nakapag-speak ka nga ng tongues. Nakapaggawa ka ng mga miracles.
Pero bakit hindi ka pa rin naging productive? Sabi ng Apostle Pablo sa 1 Corinthians ata to, or hindi. Halimutan ko, Hebrews at 2 Corinthians chapter 13. Sabi doon, magawa mo man ang lahat ng mga bagay, makapagsalita ka man ng mga ibang lengguwahe, makagawa ka man ng miracle, kung wala kang pag-ibig, wala rin. Baka ginagawa mo na lang yung mga bagay out of duties and responsibilities, pero wala na doon yung puso mo. Amen. mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon sa will ng Diyos ay pusuan. Baka nga malinaw sa atin yung will ng Lord, pero ginagawa na lang natin for the sake of makasunod na lang, for the sake of makapakinig na lang, for the sake na makapagsimba na lang, and afterwards wala rin. Kung di naman natin ginagawa ang mga bagay na wala ang puso natin, wala yung pag-ibig natin doon, wala rin yan, kapatid. Amen. At doon ka sa purpose mo pero hindi ka productive. Nasa purpose ka pero hindi ka purposeful. Kasi wala kang pag-ibig, kapatid. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo ng maayos na nanggagaling sa ating mga puso. Amen. Because God looks into our hearts. And the Spirit knows what's within our hearts. And the Spirit convey it to the world. Alam ng Spirit, ng Holy Spirit, alam mo yung nasa puso natin. Baka ginagawa na lang natin out of respect, masabi na sumunod, pero kung di naman talaga nagagaling sa puso natin, wala rin yan. So I encourage everyone to assess ourselves. In understanding the will of the Father, kailangan intindihin muna natin yung puso natin. Kung yung puso ba natin naka-tune in sa Panginoon. Kung yung puso ba natin ay nakakonect sa Panginoon. Kung malino ba yung puso natin sa Panginoon. And consistent ba yung puso natin sa Panginoon. And kinonfirm na ba natin yung puso natin sa Panginoon sa will niya. Kasi kung hindi natin ito ginagawa, mahirapan tayo sundin ang will ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos, lagi siya nangungusap sa atin. Pero kung yung puso naman natin sira, hindi natin siya makakapasok sa puso natin. Amen. Tayo po natin ito. And ito po ang iwan ko po sa bawat isa. In understanding God's will, we should be connected to Him so that it will be clear to us. And it is consistent and will never change. And it will be confirmed by others, especially our leaders and pastors. So kapatid, kung ang prayer mo ngayong araw na to is pa-confirm ang will ng Diyos sa buhay mo, makapasok ka dun sa purpose ng Lord sa buhay mo, makapasok ka sa will of God sa buhay mo, make this a prayer right now.